Huwag mong dungisan ang pangalan ng pamilya ko, Liza. Isang nagbebenta ng kwek-kwek sa tabi ng daan. Kailanman ay hindi magiging Alonzo. Ang malamig at walang emosyong boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa marangyang bulwagan. Bumasag sa huli kong pag-asa sa harap ng daan-daang bisita. Hawak ko ang pinunit niyang kontrata ng aming kasal, habang ang dalawang malalaking gwardiya ay dahan-dahang kinakaladkad ako palabas. Sa loob ng malawak na mansyon ng mga Alonzo sa Iloilo, na puno ng halakhakan at bulong-bulungan ng palikid, amoy mamahaling pabango at alak ang hangin. Isang mundong napakalayo sa mabahong usok ng mantika sa labas ng unibersidad kung saan ako nagtatrabaho gabi-gabi para may pambili ng gamot si tatay. Nakatayo ako roon, basang-basa ng ulan, suot ang aking luma at kupas na asul na bestida. Tumingin ako kay Gabriel, ang lalaking nangako sa akin sa harap ng altar 1 taon na ang nakalilipas. Ngunit na yon, suot niya ang isang mamahaling itim na tux katabi si Celeste, ang magandang anak ng gobernador na may suot na kumikinang na brilyant sa kanyang daliri. Isang marahas na hila mula sa gwardya ang nagpatid sa kadena sa aking leeg. Ang mumurahing pilak na singsing na nakasabit doon, ang tanging tanda ng aming lihim na kasal, ay lumipad at bumagsak sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Lumika ito ng tunog na tila pumunit sa aking natitirang dignidad. Tingnan ninyo ang babaeng ito, ang boses ni Doña Aurora Alonzo. Ang matriarka ng pamilya ay suminggit na parang lason. Hakbang-hakbang siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pandidiri. Pumasok ng walang paanyaya. May dalang peking dokumento at nagbabantang sisirain ang reputasyon ng anak ko. Isang hampas lupa na gustong umakyat sa lipunan sa pamamagitan ng pangingikil. Hindi yan peke, Doña Aurora, sumigaw ako kahit basag ang aking boses sa iyak at lamig. Kinasal kami ni Gabriel sa parokya ni Padre Ricardo. Gabriel, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Nanghako ka sa akin na kapag nakatapos ako ng pag-aaral, sasabihin natin sa lahat. Tumingin ako kay Gabriel. Nagmamakaawa ang aking mga mata na kahit papaano ay makita ko ang lalaking gabi-gabing kumakain kasabay ko ng murang ulam sa aming maliit na kusina. Ngunit umiwas siya ng tingin. Ang kanyang mukha ay naging parang bato. Walang kibo. Parang isang estranjero na walang pakialam kung mamatay man ako sa kanyang harapan. Ang kanyang katahimikan ang pinakamasakit na saksak sa aking puso. Tuon ko, nalaman na ang kanyang mga pangako ay parang bula, na madaling naglaho nang dumating ang kapangyarihan at pera ng pamilya ni Celeste. Ang pamilya Alonzo ay baon sa utang sa kampanya ng gobernador at ako ang naging sakripisyo para sa kanilang kaligtasan. Palayasin ang extortionist na yan, utos ni Doña Aurora sa mga security. Hinalungkat ng isa pang gwardiya ang aking lumang bag. Ang aking mga libro sa kolehiyo, ang sertipiko ng aking pambansang scholarship na kadarating pa lamang kaninang umaga, at ang ilang barya na pinagpaguran ko sa pagtitinda ng kwek-kwek ay nagkalat sa sahig. Tinapakan ng mamahaling sapatos ni Celeste ang aking sertipiko ng scholarship. Nilagyan ito ng putik nang walang kaanting pag-aalinlangan. Sa halip na umiyak at magmakaawa pa, biglang may malamig at matalim na pakiramdam na pumasok sa aking dibdib. Ang sakit ay dahan-dahang napalitan ng galit. Ginamit ko ang aking natitirang lakas upang bawiin ang aking braso mula sa pagkakahawak ng mga gwardiya. Tumayo ako ng tuwid, hinarap ang pamilyang Alonzo at ang lahat ng kanilang mararangyang bisita. Lumuhod ako ng dahan-dahan, hindi para mamakaawa, kundi para pulutin ang mga piraso ng aking pinunit na kontrata ng kasal at ang aking mga basang libro. Isa-isa ko silang inilagay sa aking bag. Pagkatapos, tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Gabriel. Tumiin ka sa akin, Gabriel. Ang aking boses ay hindi na nangangatog. Ito ay naging matatag at malamig. Humarap ka sa Diyos na naging saksi sa ating mga sumpa.
Sabihin mo sa akin na yon sa harap ng lahat ng mga bisita mo na hindi mo ako asawa. Tingnan mo ako sa aking mga mata. Hindi gumalaw si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Ngunit nanatiling nakatitig sa sahig ang kanyang mga mata. Si Doña Aurora naman ay sumenya sa mga gwardiya na bilisan ang pagtatapon sa akin. Kalat ka rin na yan palabas! Huwag hayaang makatapak muli sa lupang ito ang basurang yan! Sigaw ng matandang babae. Itinalon ako ng mga gwardiya palabas ng malaking pinto ng mansyon. Bumagsak ako sa basang damuhan habang ang mabigat na bakal na gate ng mga Alonso ay sumasara sa aking likuran. Ang malakas na ulan ng Iloilo ay humampas sa aking mukha. Hinuhugasan ng luha at putik sa aking pisingi. Nanginginig ako sa lamig at galit. Yakap-yakap ang aking sira-sirang bag na naglalaman ng mga pangarap na winasak nila sa loob ng isang oras. Ngunit bago ko pa magawang sumigaw sa kawalan ng katarungan, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking lumang cellphone sa bulsa ng aking basa at maduming bestida. Inilapit ko ito sa aking tainga sa gitna ng ingay ng ulan. Ang boses ng aming kapitbahay na si Aling Nena ay sumalubong sa akin, punong-puno ng takot at pag-aalala. Liza, nasaan ka na ba? Kailangan mo umuwi ngayon din, si tatay mo. Kumaba ang aking dibdib. Aling Nena, anong nangyari kay tatay? Kakainom lang niya ng gamot bago ako umalis? May mga lalaking dumating dito kanina, Liza. Sabi nila, galing sila sa pamilya Alonzo. Sinira nila ang tindahan mo sa labas at pinuwersa silang paalisin tayo sa lupang tinitirikan ng bahay natin. Nagmakaawa ang tatay mo pero itinulak nila siya. Inatake siya sa puso, Liza. Isinakay namin siya sa tricycle. Papunta na kami sa ospital ngayon. Parang huminto ang ikot ng mundo ko. Ang ulan ay tila naging yelo na nagpabagal sa bawat tibok ng aking puso. Sa di kalayuan, sa kabila ng makapal na kurtina ng ulan sa highway, nakita ko ang pulang ilaw ng ambyulan. Siya na mabilis na dumaraan patungo sa direksyon ng aming mahirap na komunidad. Ang pamilya Alonzo ay hindi lang ako hinubaran ng dignidad bilang asawa. Ngayon, gusto rin nilang kitlin ang buhay ng tanging taong natitira sa aking buhay. Ang natatagisang tunog ng makina ng tricycle at ang malalakas na hampas ng ulan sa bubong na lona ang sumalubong sa akin nang makarating ako sa aming maliit na barong-barong. Tumakbo ako papasok sa loob. Walang pakialam kung basang-basa man ako. Doon, sa ilalim ng tumutulong bubong, nakita ko si tatay na nakahiga sa manipis na banig. Hirap na hirap huminga habang si Aling Nena ay pilit siyang pinapaypayan. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla at ang kanyang mga labi ay halos asul na sa kakulangan ng hangin. Liza, ang tindahan natin, bulong ni tatay, pilit na itinuturo ang labas kung saan ang aming munting kariton ng kwek-kwek ay nakataob at wasak sa gilid ng daan, sinira ng mga tauhan ng mga Alonzo. Agad kong hinanap ang lalagyan ng kanyang gamot sa puso. Walang laman. Tumakbo ako sa sari-sari store sa kanto, basang-basa at umiiyak. Ngunit si Mang Kanor, ang may-ari, ay umiwas ng tingin nang humingi ako ng utang. Pasensya na, Liza. Sinabihan kami ng mga tauhan ni Donna Aurora. Kapag pinautang ka namin, ipapasara nila ang pwesto ko. Dala ng kawalan ng pag-asa, tumakbo ako patungo sa tanggapan ng sakahan ng mga Alonzo sa dulo ng barangay. May utang pa silang sahod kay tatay bilang dating magsasaka doon. Pagpasok ko, hinarap ako ng administrador na si G. Santos. Sahod? Walang sahod ang isang magnanakaw. Malamig na sabi niya habang nagbabasa ng dokumento. Sinibak na ang tatay mo dahil sa kapabayaan. At ayon kay Doña Aurora, may ninakaw pa kayong kagamitan. Umalis ka rito bago ko tawagin ang pulis. Hindi magnanakaw ang tatay ko. Sumigaw ako habang hinahampas ang kanyang mesa. Nagtrabaho siya rito ng 20 taon. Kailangan ko lang ang sahod niya para sa ospital.
Ngunit tinawag niya ang mga gwardya at marahas akong itinapon sa maputik na daan sa labas. Bumalik ako kay tatay at sa tulong ng mga kapitbahay, naisugod namin siya sa pampublikong ospital ng bayan. Ngunit sa emergency room, hinarangan kami ng clerk. Kailangan ng 3,000 piso para sa paunang bayad sa mga gamot at deposito. Hindi namin maasikaso ang pasyente kung walang bayad. Sa labas ng ospital, habang bumubuhos ang ulan, kinuha ko ang aking cellphone gamit ang nanginginig kong kamay. Tinawagan ko si Gabriel. 1 ring, 2 ring. Sa wakas, sumagot siya. Gabriel, nakikiusap ako. Umiyak ako, lumuhod sa semento sa gilid ng ospital habang hinahampas ng hangin. Kahit wag mo na akong kilala ning asawa, kahit itapon mo ako, pero tulungan mo si tatay. Inatake siya sa puso dahil sa mga tauhan ng nanay mo. Kailangan ko lang ng 3,000 piso para sa deposito sa ospital. Gabriel, pamilya mo rin siya. Katahimikan ang sumagot sa akin. Pagkatapos ng ilang segundong tila walang katapusan, narinig ko ang mahina at malamig na buntong hininga ni Gabriel. Huwag mo na akong tawagan muli, Liza. Tapos na tayo. Sabi niya bago pinatid ang linya. Ang tunog ng naputon na tawag ay parang huling hininga ng aking pag-asa. Pumasok ako sa loob ng ward, basang-basa at kumuho ang mundo. Bago pa ako makalapit kay tatay, kinuha ko ang kanyang lumang jacket na nakasabit sa upuan. Ang jacket na laging may amoy ng tabako at lupa. Ang amoy ng kaligtasan na nagpoprotekta sa akin nung bata pa ako. Isinuot ko ito upang maramdaman ang kanyang init habang natutulog ako ng ilang minuto sa tabi ng kanyang kama. Hawak-hawak ang kanyang malamig na kamay. Nang magkamalay si tatay, dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking kamay gamit ang kanyang natitirang lakas. Liza, anak ko, bulong niya. Bawat salita ay may kasamang hininga ng kamatayan. Huwag kang iiyak. Ang aking lumang aklat, ang aking lumang talaan sa paaralan, ingatan mo yon. Doon nakatago ang ating katotohanan. Tay, huwag kang magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka. Humihikbi kong sabi. Tandaan mo, Liza. Ang karangalan natin, huwag mong hayaang tapakan nila. Bulong niya bago dahan-dahang pumikit ang kanyang mga mata. Ang tunog ng heart monitor ay naging isang mahabang tuwid na linya. Wala na si tatay. Kinabukasan, sa aming maliit at madilim na barong-barong, habang nakaburol si tatay sa isang simpleng kahoy na kabaong na binili sa tulong ng mga kapitbahay, pumasok ang 2 lalaking nakabarong at may suot na itim na salamin. Kilala ko sila, mga tauhan ni Donna Aurora Alonzo. Mayroon kang 24 na oras para umalis sa bayan na ito, Liza Mendoza. Sabi ng isa sa kanila habang inilalagay ang isang pirasong papel ng utos ng pagpapaalis sa ibabaw ng kabaong ni tatay. Kapag hindi ka pa umalis bukas, hindi lang ang bahay na ito ang gigibain namin. Isasama namin ang bangkay ng tatay mo sa basurahan. Tumingin ako sa papel, pagkatapos ay sa mukha ng mga tauhan ng mga Alonzo. Ang aking mga luha ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig at matigas na panata sa aking puso. Ang nakatutulig na ingay ng istasyon ng tren sa Tutuban at ang mausok na hangin ng Maynila ang sumalubong sa akin nung umagang yon. Hawak ko ang aking lumang bag na naglalaman ng ilang piraso ng damit, mga pinunit na piraso ng aming kontrata ng kasal at ang ng abo ni tatay. Walang sinumang naghintay sa akin sa lungsod na ito. Ako ay isang estranggero sa gitna ng bilyong taong nagmamadali para sa kani-kanilang buhay. Nangupahan ako sa isang masikip at madilim na kwarto sa Tondo, kung saan ang tanging tanawin sa bintana ay ang mga bubong na lata na binalot ng kalawang at mga nakasabit na linya ng kuryente. Upang mabuhay at maipagpatuloy ang aking pangarap na mag-aral ng batas, ginawa ko ang lahat ng marangal na trabaho. Sa umaga,
Naghuhugas ako ng mga plato sa isang maliit na karinderya. Sa hapon, naglalakad ako sa ilalim ng tindi ng sikat ng araw upang magturo bilang tutor sa mga bata sa mayayamang subdivision. At sa madaling araw, nag-aaral ako sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na bombilya habang pinapaypayan ng urn ni tatay para hindi ito mabulok sa baha tuwing umuulan. Noong unang buwan na natanggap ko ang aking unang sahod, bumili ako ng isang maliit na pandesal. Inilagay ko ito sa tapat ng larawan ni tatay na nakasandal sa dingding ng aking kwarto. Tay, nakaraos tayo sa unang buwan. Kakayanin ko ito. Hindi ko hahayaang masaya ang mga luha natin. Bulong ko habang pinipigilan ng aking luha bago dahan-dahang kinain ng kalahati ng tinapay. Habang unti-unti kong binubuo ang aking sarili sa Maynala, sa Iloilo naman ay unti-unting nabubulok ang buhay ni Gabriel. Sa loob ng Marang, yang mansyon ng mga Alonso, ang kanyang kasal kay Celeste ay naging isang gintong kulungan. Gabi-gabi, sa tuwing may hapunan, kasama ang mga alkalde at gobernador, nararamdaman niya ang malamig na kontrol ni Doña Aurora. Isang puppet, bulong ni Gabriel sa kanyang sarili habang nakatitig sa salamin ng kanyang marangyang silid. Wala nang ningning ang kanyang mga mata. Naalala niya ang simpleng tawanan nila ni Liza sa tabi ng daan habang kumakain ng kwek-kwek. Ngayon, bawat ngiti niya sa harap ng mga kamera para sa kanyang nalalapit na kampanya sa pagka-alkalde ay may katapat na presyo. Ang kontrol na kanyang ina sa pananalapi ng pamilya at ang mga utos ng pamilya ni Celeste ay nagparamdam sa kanya na siya ay isang kasangkapan lamang para sa ambisyon ng pamilya. Lumi, pasang 7 taon ng walang katapusang pagpupursigi. Hindi ko hinayaang masayang ang bawat patak ng pawis at dumi na aking naranasan sa lungsod. Sa araw ng aking pagtatapos sa kolehiyo ng batas, umakyat ako sa entablado bilang magna cum laude sa Educational Management at Public Administrative Law. Ang aking talumpati ay hindi tungkol sa tagumpay, kundi tungkol sa karangalan at katarungan ng mga taong pinagkaitan ng boses sa lipunan. Hindi nagtagal, natanggap ako bilang bahagi ng Veritas Foundation, isang kilalang organisasyong pambansa na nagtatanggol sa karapatan ng mga mahihirap na komunidad sa edukasyon at lupa. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa aking bagong lamesa, nahuli ng aking mata ang isang ulat sa pahayagan. Ang pamagat, Alonzo Holdings, sisimulan na ang konstruksyon ng commercial center sa Iloilo. Ayon sa balita, ang target ng lupain ay ang mismong kinatitirikan ng lumang paaralang pambata sa aming barangay sa Iloilo. Ang paaralang binuo ng pawis ng aking tatay at ng mga lokal na guro. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Ito na ang oras. Ang sugat na 7 taon kong iningatan ay naging lakas upang harapin ang aking nakaraan. Naglakad ako patungo sa opisina ng aming direktor at inihain ang aking aplikasyon para sa misyon sa Iloilo. Ako ang voluntaryong humiling na maging kinatawan ng aming legal na departamente upang ipagtanggol ang paaralan laban sa sapilitang demolisyon ng mga Alonzo. Hinarak ko ang salamin bago umalis ng opisina. Isinuot ko ang aking itim na blazer at ang bagong ID card. Nabasa ko ang nakasulat doon sa ilalim ng aking larawan. Liza Mendoza, Director of Legal Affairs, Veritas Foundation. Ang babaeng kinaladkad sa ulan 7 taon na ang nakalilipas ay wala na. Ngayon, babalik ako sa Iloilo. Babalik ako hindi para magmakaawa, kundi para dalhin ang katarungang matagal nang ipinagkait sa amin ni tatay. Ang nakatutulig na ugong ng makina ng dambuhalang excavator ang sumira sa katahimikan ng umagang iyon sa aming lumang barangay sa Iloilo. Gumuho ang bahagi ng bakod na gawa sa kawayan at lumang semento ng paaralang elementary anang San Isidro. Sa harap ng gate, nakatayo ang mga guro na may hawak na mga placard at ang mga batang mag-aaral na nakahawak sa mga laylayan ng palda ng kanilang mga guro. Nanginginig sa takot, ngunit tumatanging umalis. Iatras ninyo ang makina?
Walang permit ang demolisyong ito. Sigaw ni Ginang Santos, ang matandang prinsipal na dating kasamahan ni tatay. Ngunit ang pinuno ng demolition team, isang lalaking nakasuot ng dilaw na helmet na kilalang tauhan ng mga Alonzo, ay tumawa lamang na may paghamak. May hawak kaming utos mula sa Alonzo Holdings. Ang lupang ito ay pribadong ari-arian ng pamilya Alonzo. Umalis kayo riyan kung ayaw ninyo masagasaan ang aming makina. Paggupaman muling umandar ang excavator, isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng nagkakagulong gate. Huminto ang lahat, maging ang driver ng makina ay napatigil sa pag-ugong nito. Bumukas ang pinto ng sasakyan at unang lumapag ang isang pares na makintab na itim na takong. Kasunod ang aking pagbaba, suot ang isang formal na kulay grupong blazer at pantalon. Ang aking buhok ay maayos na nakatali at sa aking kamay ay hawak ko ang isang makapal na folder. Natahimik ang buong paligid. Ang mga matatandang kapitbahay at mga guro ay napasinghap. Nakilala nila ang mukha ng batang babaeng 7 taon na ang nakalipas ay basang-basa ng ulan habang pinalalayas sa bayan na ito. "Sino ka? Huwag kang manghimasok dito kung ayaw mong madamay," sigaw ng pinuno ng demolition team. Naglakad ako ng dahan-dahan, ngunit may awtoridad patungo sa kanya. Pinuksan ko ang aking folder at iniharap sa kanya ang isang dokumentong may selyo ng korte. Ako si Ate Liza Mendoza, ang opisyal na legal na kinatawan ng Veritas Foundation. Malinaw at mariin kong sabi na narinig ng lahat ng nakatayo roon. At hawak ko rito ang isang temporary restraining order mula sa Regional Trial Court ng Iloilo. Ipinatitilig ng korte ang anumang aktibidad ng demolition sa lupang ito. Kung itutuloy ninyo ang paghampas sa bakod na yan, ipapaaresto ko kayo ngayon din sa batas ng trespassing at contempt of court. Sa sandaling iyon, ang mga batang mag-aaral na nakakilala sa aking mukha ay biglang sumigaw ng aking pangalan. "Teacher Liza! Si Teacher Liza bumalik!" Tumakbo sila patungo sa akin at niyakap ang aking baywang. Naramdaman ko ang init ng kanilang maliliit na kamay, ang parehong init na nagpaalala sa akin kung bakit ako narito. Pinilit kong huwag maiyak at hindi magpakita ng kahinaan sa harap ng mga kalaban. Hinawakan ko ang kanilang mga balikat at pinatayo sila sa likod ko. Isang marang, yung SUV naman ang huminto sa likod ng excavator. Bumaba si Gabriel Alonzo. Suot niya ang isang asul na polo shirt na may tatak ng kanyang kampanya sa pagkaalkalde. Mukha siyang mas matanda. May kaunting pagod sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tindig ay nanatiling mapagmataas hanggang sa magtagpo ang aming mga mata. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napahinto siya sa paglalakad, tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang nakaraan. Ang kanyang labi ay nanginig nang makita ko. "Liza?" Bulong niya, sapat lamang para marinig ko habang dahan-dahan siyang lumalapit. "Liza? Ikaw ba talaga yan?" Tumingin ako sa kanya ng diretsyo, walang kaunting takot o panghihinayang sa aking mga mata. Ang puso ko ay hindi na tumitibok para sa kanya. Ito ay kasing tigas na ng bato ng korte. "Aki Mendoza, Mr. Alonzo?" Pagtatama ko sa kanya sa isang malamig at formal na tono. "Hindi tayo narito para mag-usap tungkol sa nakaraan. Narito ako bilang abogado ng paaralang ito. At kayo bilang kinatawa ng Alonzo Holdings ay kailangang sumunod sa batas. Iatras ninyo ang inyong mga makina ngayon din." Napatitig si Gabriel sa akin. Tila hindi makapaniwala na ang mahiyain at simpleng babaeng nagbebenta ng kwek-kwek na iniwan niya sa ulan ay ang parehong matatag na abogadong nakatayo sa kanyang harap na yon. "Ate Mendoza, maaari ba tayo mag-usap ng pribado tungkol sa lupa?" Tanong niya na may halong pakiusap. "Ang lahat ng komunikasyon ay dadaan sa opisyal na proseso ng korte, Mr. Alonzo. Wala akong oras para sa mga pribadong pag-uusap na walang legal na basehan." Sabi ko bago tumalikod upang alalayan ang mga guro at bata papasok sa loob ng paaralan.
Sa loob ng opisina ng Alonzo Holdings sa sentro ng lungsod, isang mamahaling baso ng kristal ang bumagsak at nabasag sa dingding. Si Donna Aurora Alonzo ay nakatayo sa harap ng kanyang lamesa. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit matapos matanggap ang tawag mula sa kanyang mga tauhan sa field. Liza Mendoza? Ang babaeng yon ay bumalik bilang isang abogado? Galit na sigaw ng matandang babae sa kanyang sekretarya. Sino ang nagpopundo sa kanya? Alamin mo kung sino ang nasa likod ng Veritas Foundation? Hindi ko hahayaang sirain ng isang hampas lupa ang aking mga plano para sa kampanya ng aking anak. Sa ilalim ng liwanag ng araw sa Iloilo, ang unang laban ay natapos na. Ngunit alam ko ang tunay na digmaan laban sa pamilya Alonzo ay nagsisimula pa lamang. Amoy alikabok, lumang papel, at dampang amag ang sumalubong sa akin sa maliit na silid-imbakan ng paaralang elementary, anang San Isidro. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang gasera, kasama ko si Ginang Santos, ang matandang prinsipal. Naghahanap kami sa loob ng mga karton na binalot ng makakapal na sapot ng gagamba. Liza, sigurado ka ba na iniwan ng tatay mo ang talaan dito? Tanong ni Ginang Santos habang umuubo dahil sa alikabok na pumasok sa kanyang ilong. Opo, Ginang Santos. Bago siya pumanaw, binanggit niya sa akin ang kanyang lumang aklat na mga marka nung nagtuturo pa siya rito. Sabi niya nandoon ang katotohanan tungkol sa lupang ito. Sagot ko habang maingat na binubuksan ng isa pang lumang kahon. Ang oras ay tumatakbo laban sa amin. Ang TRO na hawak ko ay may 3 linggo na lamang at alam kong hindi titigil si Doña Aurora sa paggawa ng paraan upang sirain kami. Biglang pumasok ang kakaiba at matapang na amoy ng gas at usok mula sa siwang ng pinto. Nanlaki ang aking mga mata. Ginang Santos, amoy usok! Bulong ko habang mabilis na tumayo. Bago pa man kami makakilos, narinig namin ang marahas na pagkalampag ng pinto sa labas at ang tunog ng nababasag na salamin. Isang apoy ang mabilis na gumapang mula sa ilalim ng pinto ng silid-imbakan. May nagbuhos ng gasolina sa labas. May tao sa loob! Sunugin ang lahat ng papel! Isang boses ng lalaki ang sumigaw mula sa labas bago mabilis na tumakbo palayo. Tulong! Sumigaw si Ginang Santos. Ngunit ang makapal na itim na usok ay mabilis na pumasok sa silid dahilan upang kami ay mabulunan at mapaluhod sa sahig. Sa gitna ng takot at dilim, nakita ko ang isang anino sa labas ng bintana na may hawak na lighter. Nakilala ko ang kanyang muka sa liwanag ng apoy. Si Mang Tomas, ang gwardiya ng paaralan na matagal nang nagtatrabaho rito. Siya ang binayaran ni Doña Aurora para sunugin ang ebidensya ng paaralan. Ginang Santos, lumabas na kayo sa bintana. Susunod ako! Sigaw ko habang tinutulak ko ang matandang prinsipal patungo sa maliit na bintana sa likod na hindi pa naaabot ng apoy. Matapos makalabas ng ligtas ang prinsipal, muli akong humarap sa nasusunog ng mga kahon. Hindi ako maaring umalis nang wala ang aklat. Sa gitna ng naglalagablab na apoy at makapal na itim na usok na sumasakal sa aking hininga, natisod ko ang isang lumang kahoy na baul sa pinakasulok ng silid. Binuksan ko ito gamit ang aking natitirang lakas. Doon, sa ilalim ng mga lumang chalk at pambura, nakita ko ang isang lumang aklat na may takib na balat na kulay tsokolate. Ang lumang talaan ng aking tatay. Mabilis ko itong binuksan sa gitna ng magbabagang silid. Sa unang pahina, nakita ko ang maayos at nandanot na sulat kamay ng aking tatay na nagtatala ng mga marka ng kanyang mga mag-aaral noong dekada 90. At sa pinakalikod na pahina, nakakapit ang isang lumang papel na may selyo ng munisipyo. Ito ang orihinal na kasunduan ng pagpapamahagi ng lupa na may pirmang buhay ni COT Triong Vicente Alonzo, ang ama ni Gabriel. Nahanap ko rin, bulong ko habang niyayakap ang aklat sa aking dibdib.
Umuubo at halos hindi na makahinga, gumapang ako patungo sa bintana habang ang kisame ng silid ay nagsisimula ng gumuho at bumagsak ang mga nagbabagang kahoy sa aking likuran. Sa labas ng paaralan, nagkakagulo ang mga kapitbahay habang sinisikap na patayin ang apoy gamit ang mga balde ng tubig. Mula sa malayo, nakatayo si Gabriel Alonso sa tabi ng kanyang sasakyan. Nakitingin siya sa nasusulob na gusali. Ang kanyang mukha ay puno ng matunding takot at pag-aalala para sa akin. Gusto niyang tumakbo patungo sa silid upang iligtas ako. Ngunit, bago pa man siya makahakbang, natigilan siya. Mula sa makapal na usok sa likod ng gusali, dahan-dahan akong lumabas. Ang aking mukha ay nabalutan ng uling. Ang aking formal na damit ay may gupit ng sunog. Ngunit ang aking mga mata ay nanatiling matatag at malamig. Hawak ko ng napakahigpit sa aking dibdib ang lumang talaan ng aking tatay. Tumingin ako kay Gabriel mula sa malayo, walang salita. Ngunit sa aking tingin, alam niyang hawak ko na ang katotohanan na magpapabagsak sa mga kasinungalingan ng kanyang ina. Ang mahina at pira-pirasong ubo ng isang naghihingalong tao ang umalingaw-ngaw sa ukit na kahoy na silid kumpisala ng lumang parokya ng San Isidro. Sa kabilang panig ng siwang, nakaupo ako habang nakahawak ng mahigpit sa aking mga tuhod. Isang liham na may basag na selyo ng parokya ang nagdala sa akin dito ngayong gabi. "Liza? Anak?" Ang boses ni Padre Ricardo ay halos pabulong na lamang, tuyo at puno ng sakit. "Dumating ka na pala. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang isang makasalanang lingkod ng simbahan." "Padre Ricardo?" Malamig kong sagot sa kabilang panig ng kahoy. 7 taon ninyong pinalabas na peke ang kasal namin ni Gabriel. 7 taon ninyong hinaya ang tawagin akong extortionist ng buong bayan. Bakit ninyo ginawa iyon sa akin at kay tatay? Bumukas ang pinto ng silid kumpisalan. Inilabas ng matandang parokya ang kanyang nanginginig na kamay mula sa loob. Sa kanyang palad ay may hawak siyang isang maliit at lumang cassette tape na may nakasulat na petsa noong taon ng aming kasal. Binayaran ako ng malaking halaga ni Doña Aurora para sa renovation ng simbahan. Pag-amin niya habang lumuluha ang kanyang mga matang may sakit. Ngunit hindi lang yon. Tinakot niya ang buhay ko at ng aking pamilya. Ngunit hindi ko kayang mamatay, nadala ang kasalan ng ito sa harap ng Diyos. Hawak ko rito ang ebidensya ng kanyang krimen. Umiyak ako at umupo sa pinakahuling upuan ng simbahan sa ilalim ng malamlam na liwanag ng mga kandila sa paanan ng estatwa ng Santo Entierro. Isinaksak ko ang earphone sa aking lumang cassette player at pinindot ang button ng play. Unang narinig ang ingay ng static, kasunod ang matapang, malamig at walang pag-aalinlangang boses ni Doña Aurora Alonso na malinaw na umalingaw-ngaw sa aking tainga. "Isang basura ay hindi maaaring maging Alonzo. Burahin mo ang kanyang pangalan sa local civil registry na yung gabi rin. Bayaran mo ang tauhan sa munisipyo. Kung ayaw mong mabura ang pangalan mo at ng pamilya mo sa bayang ito, gawin mo ang sinasabi ko, Padre." Kasunod noon ay ang boses ni Padre Ricardo na nagmamakaawa. Ngunit pinalubog ito ng malakas na hampas ng lamesa at ang malamig na tawa ng matandang babae. Napahawak ako sa aking dibdib. Ang bawat salita sa kaset na yon ay parang isang matalim na kutsil o napumatay sa natitirang duda sa aking isip. 7 taon kong dinala ang kahihiyan ng pagiging pekerang asawa. 7 taon kong inisip na baka ako ang nagkamali sa pagtitiwala. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang kasal ko ay totoong naitala at ito ay illegal lamang na binura gamit ang pera at kapangyarihan ng mga Alonso. Dahan-dahang lumapit si Padre Ricardo mula sa kanyang silid, nakahawak sa mga pader ng simbahan. Inilagay niya ang kanyang nanginginig na kamay sa aking ulo. "Ipagpatawad mo ang aking kahinaan, Liza. Naway mahanap mo ang katarungan." Pulong niya bago siya dahan-dahang napaluhod sa paanan ng krus at trut ng kanyang huling hininga. Sa sandaling iyon,
Ang mabigat na pinto ng simbahan ay bumukas ng marahas. Si Gabriel Alonzo ay mabilis na pumasok, hingal na hingal. Nabalitaan niya ang tungkol sa sulog sa paaralan at hinanap ako sa buong bayan. Nakita niya ako sa gitna ng madilim na simbahan, nakatayo sa tabi ng pumanaw na pare, lumuluha habang hawak ang cassette tape sa aking kamay. "Liza!" Tumakbo si Gabriel patungo sa akin. "Liza, maayos ka lang ba? Narinig ko ang nangyari sa paaralan. Nag-alala ako sa'yo." Lumapit siya upang hawakan ang aking balikat, ngunit mabilis ko siyang tinulak palayo sa akin. "Liza, pakinggan mo ako." Nagmamakaawang sabi ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. "Hindi ko gustong masunog ang paaralan. Naniniwala ako sa iyo tungkol sa lupa ng tatay mo." Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang aking mga luha ay natuyo, pinalitan ng isang matalim at walang awa na titik. Inangat ko ang aking kamay at ipinakita sa kanya ang lumang cassette tape. "Hindi lang ang lupa ng tatay ko ang ninakaw ng pamilya mo, Gabriel." Ang aking boses ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. 7 taon nung pinalabas na ako ay isang liyer at extortionist. 7 taon nung pinanood ang ina mo habang tinatapon ako sa putik. "Liza, ano yan?" Tanong ni Gabriel, nangangatog ang kanyang boses habang nakatitig sa tape. "Ito ang boses ng ina mo habang binabayaran at tinatakot si Padre Ricardo para burahin ang pangalan ko sa civil registry." Sagot ko habang humahakbang patungo sa kanya. "Ang kasal natin ay hindi peke, Gabriel. Ako ay legal mong asawa sa harap ng Diyos at ng batas. Ang tanging peke at kasinungalingan sa kwentong ito ay ang pamilya mo." Napatigil si Gabriel. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Para siyang pinatamaan ng kidlat sa gitna ng simbahan. Isang malakas na sampal ang sumalubong kay Gabriel sa loob ng opisina ng mansyon ng mga Alonzo. Ang inay nito ay umalingaw-ngaw sa matahimik na silid. "Wala kang utang na loob!" Sigaw ni Donna Aurora. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit habang nakatitig sa kanyang anak. "Ginawa ko yon para sa iyo, para sa hinaharap mo. Isang hampas lupa na nagtitinda ng kwek-kwek ang sisiro sa pangalan ng pamilya natin? Kung hindi ko ipinabura ang kasal na yon, hindi ka makakapang-asawa ng anak ng gobernador. Baon tayo sa utang, Gabriel." "Ngunit kasalanan iyon sa batas, ina." Sigaw ni Gabriel. Hawak ang kanyang namumulang pisingi, ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding pagkabigo. "Pinalabas mong peke ang kasal ko. Pinalabas mong extortionist si Liza. At ang tatay niya, namatay siya dahil sa ginawa ninyo." Lumapit si Donna Aurora kay Gabriel. Itinuro ang mukha nito gamit ang kanyang daliring may mamahaling rings. "Makinig ka sa akin, Gabriel. Kapag nagpadala ka sa emosyon mo sa babaeng yon, tatanggalin ko ang pangalan mo sa lahat ng ari-arian ng pamilya. Isusuko ka ng gobernador at mabulok ka sa kangkungan. Pumili ka. Ang pangarap mo o ang babaeng yon?" Habang nag-aaway ang mag-ina sa mansyon, nakaupo ako sa aking opisina sa Veritas Foundation. Sa tulong ng isang anonymous source mula sa munisipyo, nakakuha ako ng mga lumang talaan ng pondo ng Alonzo Holdings. Habang sinusuri ko ang mga numero, may isang bagay na pumukaw sa aking pansin. May isang regular na pagbalanse ng pera, 100,000 piso buwan-buwan na ibinabayad ng Alonzo Holdings sa nakalipas na 7 taon. Ang tumatanggap ay isang pribadong pasilidad sa kabilang lalawigan, ang Sanktuaryo ng Pag-asa. Ikinumpara ko ang petsa kung kailan nagsimula ang buwan ng bayad na ito. Nagtaas ang aking balahibo sa braso. Nagsimula ang pagpapadala ng pera sa mismong linggo kung kailan inihayag ni Doña Aurora na namatay sa isang aksidente sa kalsada ang kanyang asawa, si Kuuthi Triong Vicente Alonzo. Bakit nagpapayad ng napakalaking halaga ang Alonzo Holdings sa isang pribadong pasilidad para sa isang taong patay na? Bulong ko sa aking sarili. Hapon na nang,
Pumunta ako sa sementeryo ng bayan upang dalawin ang payak na nitso ni tatay. Dala ko ang ilang piraso ng dilaw na bulaklak. Ngunit, nang makalapit ako sa nitso, natigilan ako. Nakatayo roon si Gabriel. Suot niya ang isang itim na jacket, hawak ang isang malaking guhit ng mga puting bulaklak, nakatitig siya sa pangalan ni tatay na nakaukit sa semento. "Anong ginagawa mo rito, Gabriel?" Malamig kong tanong mula sa kanyang likuran. Gulat siyang humarap sa akin. Dahan-dahan niyang iniyuko ang kanyang ulo sa hiya. "Liza, gusto ko lang humingi ng tawad kay tatay. Nalaman ko na ang lahat. Ang ginawa ng ina ko sa kasal natin at sa inyo." Dahan-dahan siyang yumuko upang ilagay ang mga puting bulaklak sa ibabaw ng nicho ni tatay. Bago pa man dumikit ang mga bulaklak sa semento, mabilis kong hinarangan ang kanyang kamay. Kinuha ko ang kanyang guhit ng mga bulaklak at marahas na itinapon ito sa putikan sa gilid ng nicho. "Huwag mong dungisan ang nicho ng tatay ko ng mga bulaklak mo," malamig kong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. "Ang tawad ay hindi makukuha sa mga bulaklak, Gabriel. Kung gusto mong humingi ng tawad, ibalik mo ang buhay ng tatay ko. Ibalik mo ang 7 taon na pinalabas ninyo akong kasinungalingan." Tumingin si Gabriel sa mga bulaklak sa putikan, pagkatapos ay sa akin. "Liza, gagawin ko ang lahat. Sabihin mo kung ano ang dapat kong gawin para maitama ito." "Umalis ka sa harap ko at huwag ka na magpapakita pa muli sa akin." Sagot ko bago inilagay ang aking simpleng dilaw na bulaklak sa nitso ni tatay. Nang gabing yon, habang nakatitig sa address ng Sanctuaryo ng Pag-asa, nakabuo ako ng isang matapang na desisyon. Kinuha ko ang aking jacket at susi ng sasakyan. Kailangan kong pasukin ang pasilidad na yon ngayong gabi. May malaking lihim na itinago si Donna Aurora doon, at ilalabas ko yon sa liwanag. Ang tunog ng bakal na kadena at ang kalansing ng mga susi sa labas ng madilim na pasilyo ang nagpabilis sa tibok ng aking dibdib. Nakatago ako sa likod ng isang malaking cabinet sa gilid ng pasilyo ng Sanctuary o ng Pag-asa. Ang pasilidad na ito ay napapalibutan ng matataas na pader at may mga bakal na bakod na may kuryente sa itaas. Higit na mukhang isang kulungan kaysa sa isang pasilidad para sa mga matatanda. Naglakad ako ng dahan-dahan gamit ang isang peking ID ng charity auditor mula sa Veritas Foundation. Napansin ko na ang VIP wing sa pinakadulo ng gusali ay may hiwalay na 2 gwardiya at may mga nakakabit na security camera na hindi karaniwan para sa isang ospital. Nang magpalit ng shift ang 2 gwardiya sa pintuan, mabilis akong lumusot sa makitid na pinto ng room 104. Ang silid ay pinalilibutan ng mga makina ng ospital at may malamlam na kulay dilaw na ilaw. Sa ibabaw ng kama, nakahiga ang isang matandang lalaki. Payat na payat siya. Ang kanyang buhok ay puting-puti at may mga tubo sa kanyang ilong. Ngunit nang marinig niya ang aking mga hakbang, dahan-dahan siyang umupo. Ang kanyang mga mata, kasing talim at kasing lalim ng mga mata ni Gabriel, ay tumitig sa akin sa gitna ng dilim. "Sino ka?" Bulong niya sa isang paos at mahinang boses. "Sino ang nagpadala sa'yo rito? Si Aurora ba?" Lumapit ako sa kanyang kama. Ang aking mga kamay ay nanginginig sa matinding kaba. Nakita ko ang isang lumang sugat sa kanyang noo na kilala ng buong bayan nung siya pa ang alkalde. Kayo si Keutitru ang Vicente Alonzo?" Bulong ko sa matinding pagkagulat. "Ang akala ng buong bayan ay patay na kayo sa aksidente 7 taon na ang nakalipas." Napatitig ang matanda sa aking mukha. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay. Ang kanyang mga daliri ay malamig at nanginginig. "Liza? Ikaw ba ang anak ni Manuel Mendoza, ang aking kaibigan?" Niyakap ko ang kanyang nanginginig na kamay habang ang mga luha ay nagsisimulang pumatak sa aking mga mata. "Bakit kayo nakakulong dito, Don Vicente?" tanong ko.
Si Aurora? Bulong ng matanda, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at galit. Nang malaman niyang ibibigay ko ang lupa sa paaralan at isusuko ko siya sa korte dahil sa pagnanakaw sa pondong pambayan, nilagyan niya ng lason ng aking pagkain. Pinalabas niyang naaksidente ako sa kalsada. Mula noon, itinago niya ako rito sa ilalim ng peking pangalan para kontrolin ang lahat ng ari-arian at kapangyarihan ng pamilya. Biglang tumunog ang pulang ilaw sa labas ng silid. Ang sirang buzzer ng seguridad ay nagsimulang gumaralgal sa buong pasilyo. May nakapasok sa VIP wing! Isara ang lahat ng gate! Ang boses ng security guard ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng walkie-talkie sa labas. Napatingin si Don Vicente sa pinto. Kinuha niya ang isang lumang bulpen sa tabi ng kanyang mesa, hinawakan ang aking palad at mabilis na iginuhit doon ang isang simpleng mapa at mga numero ng isang safety deposit box. Liza, pakinggan mo ako. Mabilis niyang bulong habang iginiguhit ang mga numero sa aking palad. Ito ang numero ng vault sa lumang bangko sa munisipyo. Nandoon ang orihinal kong diwa at ang mga ebidensya ng korupsyon ni Aurora. Iligtas mo ang paaralan at iligtas mo ako rito sa impyernong ito. Mabilis kong itinago ang aking kamay sa loob ng bulsa ng aking jacket. Pumukas ang pinto ng silid at pumasok ang dalawang gwardiya. Ngunit, bago pa man nila ako mahawakan, itinulak ko ang mesa ng mga gamot patungo sa kanila, naging dahilan upang matumba sila at mabagas ang mga bote ng gamot. Tumakbo ako ng mabilis sa madilim na pasilyo, lumusot sa pinto ng kusina at lumundag sa mababang bakod sa likod ng pasilidad. Pumasok ako sa aking sasakyan at mabilis na pinatakbo ito patungo sa highway. Ang aking puso ay pumipintig ng napakabilis sa kaba at galit. Sa kabilang dako ng kalsada, isang mabilis na SUV ang nagmamaneho patungo sa pasilidad. Si Gabriel Alonso ang nasa loob. Nakatanggap siya ng abiso mula sa bangko tungkol sa lihim na pagpapadala ng pera ng kanyang ina sa sanktuaryo ng Pag-asa at nagpasya siyang imbestigahan ito. Nang magkasalubong ang aming dalawang sasakyan sa gitna ng madilim na kalsada, napatingin si Gabriel sa salamin ng aking kotse. Nakita niya ang aking mukha sa ilalim ng liwanag ng buwan. Doon, nalaman ni Gabriel na ang pinakamalaking lihim ng kanyang ina ay natagpuan na ng babaeng minsan nilang itinapon sa putik. Isang sunod-sunod at marahas na katok sa pinto ng aking opisina sa Veritas Foundation ang bumasag sa katahimikan ng 2:00 ng madaling araw. Hawak ang aking maliit na baril sa loob ng bulsa ng aking blazer, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa labas, nakatayo si Gabriel Alonzo. Basang-basa siya ng pawis, ang kanyang polo shirt ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay pulang-pula sa puyat at takot. Liza, ang kanyang boses ay nanginginig. Pumunta ako sa sanctuary o ng Pag-asa kanina matapos kita makasalubong sa kalsada. Nakita ko ang mga gwardiya na nagkakagulo. Liza, sabihin mo sa akin ang totoo. Anong nakita mo roon? Tumingin ako sa kanya ng malamig. Inimbitahan ko siya papasok at isinara ang pinto. Kinuha ko ang aking cellphone at iniharap sa kanya ang isang malinaw na larawan na kinuha ko sa room 104. Ang larawan ng kanyang ama, si Don Vicente Alonso, na nakahiga sa kama na may mga tubo sa ilong. Napaluhod si Gabriel sa semento ng aking opisina. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa matinding pagkagulat at dalamhati. Inilagay niya ang kanyang dalawang kamay sa kanyang muka at umiyak ng napakalakas, isang iyaking puno ng sisi at kawalan ng pag-asa. Ang aking tatay, buhay si tatay, bulong niya sa gitna ng kanyang pagluha. 7 taon kong pinaniwalaan ang aking ina. 7 taon akong naging bulag sa kanyang mga kasinungalingan. Buhay ang tatay mo, Gabriel? Malamig kong sabi habang nakatayo sa kanyang harap. At pinalalabas siyang patay ng sarili mong ina para kontrolin ang pera at kapangyarihan ninyo. Ngunit mas malala pa roon,
Itinago niya si Don Vicente dahil gusto ng tatay mo na ibigay ang lupa sa paaralan. Ngayon, anong gagawin mo? Tumingin si Gabriel sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pagpapasya. Gagawin ko ang lahat, Liza. Tutulungan kita. Kunin natin ang mga ebidensya sa vault ng bangko. Ako ang kukuha ng susi sa silid ng aking ina habang natutulog siya mayong gabi. Nagkasundo kami. Si Gabriel ang magiging panloob na saksi upang makuha ang mga lihim na dokumento ng pondo ni Doña Aurora, habang ako naman ay maghahanda ng pormal na kasong kriminal at sibil sa tulong ng Regional Trial Court at ng pambansang media. Kinabukasan, naramdaman ni Doña Aurora na may malaking bagyong dumarating. Bagaman hindi pa niya alam na nahanap ko ang kanyang asawa, nalaman niya na naghahanda ako ng isang malaking hakbang sa korte laban sa demolition. Upang pigilan ako, kinarantisahan ng matandang babae ang lahat ng bangko at ng papautang sa bayan. Naglabas siya ng utos na siyasatin at singilin agad ang lahat ng utang ng mga magulang na mga mag-aaral sa paaralang San Isidro. Kapag hindi sila nakabayad sa loob ng 2 araw, kukunin ang kanilang mga ari-arian at ipapaalis sila sa barangay. Gusto niyang pilitin ang mga mahihirap na magulang na pumirma sa isang petisyon na nagpapahayag na hindi na kailangan ng paaralan at pabor sila sa pagtatayo ng commercial center. Hapon noon, habang nakaupo ako sa maliit na karindera sa tapat ng paaralan, lumapit sa akin si Aling Maria, isang ina na nagbebenta ng isda sa palengke. Ang kanyang mga kamay ay may amoy ng lason at tuyo, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng katatagan. Inilagay niya sa aking mesa ang isang maliit na bakol na naglalaman ng 2 pirasong tuyo. "Ate Liza," sabi ni Aling Maria habang nakatitig sa aking mga mata. "Nabalitaan namin ang ginagawa ng pamilya Alonzo. Pinipilit nila kaming pumirma laban sa paaralan kapalit ng aming mga utang. Ngunit huwag kang mag-alala. Walang sinuman sa aming mga magulang ang pipirma. Nagtitiwala kami sa iyo. Mas mabuti pang mawalan kami ng kubo kaysa mawalan ng katarungan ng ating mga anak." Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang katatagan ng mga simpleng taong ito ang nagbigay sa akin ng lakas na hindi maihahambing sa anumang pera o kapangyarihan ng mga Alonzo. Nang gabing iyon, bago ang araw ng malaking rally ng kampanya ni Gabriel sa pampublikong plaza, ang buong paaralang San Isidro ay pinalibutan ng 10 itim na sasakyan ng mga Alonzo. Ang mga tauhan ni Doña Aurora ay naglagay ng mga barikada sa lahat ng kalsada patungo sa paaralan upang ikulong ako at ang mga guro sa loob. Tumingin ako sa labas ng bintana ng aking opisina. Nakita ko ang mga ilaw ng mga sasakyan na nakatutok sa amin. Nakatayo ako sa dilim. Hawak ang USB na naglalaman ng boses ni Doña Aurora at ang mapa ng vault ni Don Vicente na kinuha ni Gabriel. Ang bagyo ay natipon na. Bukas, sa harap ng buong bayan, magkakaalaman kung sino ang tunay na mananatiling nakatayo. Ang dalamhati at iyak ng mga ina sa aming barangay ang bumasag sa katahimikan ng malamig na gabi. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang mga tauhan ng mga Alonzo kasama ang ilang binayarang pulis lokal ay nagkakabit ng mga pulang tarpaulin sa tapat ng mga bahay ng aming mga kapitbahay. Nakasulat doon, "Notisya ng eviction. Ang lupa ay kailangang bakantehin sa loob ng 12 oras." Dahil sa pagtanggi ng mga magulang na pumirma sa petisyon laban sa paaralan, pinalalaya sila sa kanilang mga kubo. Ang mga kagamitan ng ilang pamilya ay itinapon na sa maputik na kalsada sa labas. "Ate Liza, tulungan mo kami!" Sigaw ni Aling Nena habang nakaluhod sa putik, hawak ang kanyang maliit na apo. "Wala kaming mapupuntahan sa kalagitnaan ng gabi." Isang itim na sasakyan ang dahan-dahan na huminto sa tapat ng gate ng paaralan. Bumaba ang kanang kamay ni Doña Aurora, si G. Santos. May hawak siyang isang makapal na folder. Kasama niya si Carlo,
Isang 9 gulang na batang ulila na inaaruga ng paaralan at may malubhang sakit sa puso. Ang lola ni Carlo na nagtatrabaho bilang labandera ay umiiyak habang hawak ng 2 gwardiya. Achi Mendoza! Malamig na sabi ni G. Santos. Hawak namin ang pondo ng ospital para sa operasyon sa puso ng batang ito. Kapag hindi mo ibinigay sa amin ang cassette tape at ang lumang aklat ng tatay mo bago sumikat ang araw bukas, tatanggalin namin ang suportang medical ni Carlo. Isipin mo kung ano mangyayari sa bata kapag walang operasyon. Naramdaman ko ang matinding galit na bumulot sa aking buong katawan. Ang aking mga palad ay nakakuyom ng napakahigpit sa loob ng aking bulsa hanggang sa magdugo ang aking mga kuko. Tumingin ako kay Carlo. Ang bata ay may suot na lumang sapatos na ako mismo ang bumili noong nakaraang buwan para sa kanyang pag-aaral. Sa kabila ng takot at ninanginginig niyang katawan, lumapit si Carlo at hinalikan ng aking kamay. Tumingin siya sa aking mga mata at pumulong sa isang matatag na boses. Teacher Liza, huwag mong ibigay sa kanila ang papel ni tatay. Hindi ako natatakot. Huwag ka lang iiyak sa harap ng mga masasamang taong ito. Ang katapangan ng batang yon ang nagpatigas sa aking desisyon. Hinarap ko si G. Santos at ang mga tauhan ng mga Alonzo. Umalis kayo rito. Ang aking boses ay naging kasing tigas ng bakal. Hindi ko ibibigay ang kahit anong papel. At para sa kaalaman mo, simula ngayong gabi, ang Veritas Foundation ang magbabayad ng buong operasyon ni Carlo sa pambansang ospital sa Maynila. Hindi na ninyo mahahawakan ang buhay ng batang ito muli. Napahinto si G. Santos. Naintindihan niya na ang kanyang huling pananakot ay ganap na nabigo. Samantala, sa kabilang dako ng bayan, ginagamit ni Gabriel ang kanyang access bilang kandidato upang tahimik na patayin ang security camera at alarm system ng sanktuaryo ng Pag-asa. Kasama niya ang 2 tapat na dating kaibigan ng kanyang ama upang ihanda ang paglabas ni Don Vicente bukas sa mismong oras ng rally. Napansin ko rin na ang ilang mabababang pulis lokal na inutusan ni Doña Aurora ay dahan-dahan nang umiiwas sa pagtulong sa demolition. Ang kalupitan ng matandang babae ay naging sobra na maging para sa kanilang sariling konsensya. 5:00 ng umaga. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat sa aming bayan sa Iloilo, nagpapakita ng magandang kulay ginto sa kalangitan. Sa luod ng aking silid sa paaralan, nakatayo ako sa harap ng lumang salamin. Inalis ko ang aking formal na blazer. Isinuot ko ang isang simpleng puting polo shirt, ang lumang damit pangguro ng aking tatay na itinago ko sa loob ng 7 taon. Kinuha ko ang aking bag na naglalaman ng USB ng boses ni Donna Aurora, ang dokumento ng diwa ng Che Utitruong Vicente Alonzo at ang lumang aklat ng mga marka ni tatay. Tumingin ako sa aking refleksyon sa salamin. Ang babaeng nanginginig sa ulan 7 taon na ang nakalipas ay handa na para sa huling paghahatol. Lumabas ako ng pinto. Sa labas, ang daan-daang kapitbahay at mga mag-aaral ay nakatayo sa kalsada. Naghihintay sa akin upang maglakad ng sabay-sabay patungo sa pampublikong plaza. Ang pampublikong plaza ng Iloilo ay puno ng libu-libong tao. Ang mga pulang bandera ng kampanya ng mga Alonzo ay iwawagayway sa hangin sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Sa ibabaw ng malaking entablado na may mga makukulay na ilaw at malalaking speaker, nakatayo si Doña Aurora Alonzo. Suot niya ang isang mamahaling terno, nakatayo sa harap ng mga mikropono ng mga pambansang istasyon ng telebisyon at radyo. Mga kababayan! Ang boses ni Doña Aurora ay umalingaw nang sa buong plaza. Ang hinaharap ng ating bayan ay nakasalalay sa pag-unlad. Ang luma at sirang paaralan sa barangay ay papalitan natin ng isang makabagong commercial center na magbibigay ng libu-libong trabaho. Huwag kayong magpadala sa mga maling chismis na mga taong gustong humbad lang sa ating tagumpay. Ang palakpakan ng mga taong binayaran ng pamilya Alonzo ay biglang naputol
ng ang buong sound system ng plaza, ang malalaking speaker na nakakabit sa bawat sulok ng kalye, ay magpalabas ng isang malakas na static. Kasunod noon, isang malamig at kilalang boses ang umalingaw-ngaw sa buong bayan, naririnig ng libu-libong tao at ng mga live TV camera. Isang basura ay hindi maaaring maging Alonzo. Burahin mo ang kanyang pangalan sa local civil registry ngayong gabi rin. Bayaran mo ang tauhan sa munisipyo. Kung ayaw mong mabura ang pangalan mo at ng pamilya mo sa bayang ito, gawin mo ang sinasabi ko, padre. Natahimik ang buong plaza. Ang libu-libong tao ay napatingin sa isa't isa sa matinding pagkagulat. Ang mukha ni Doña Aurora ay biglang nawala ng kulay. Naging maputla siya tulad ng isang bangkay sa harap ng mga mikropono. Patayin ninyo ang sound system! Patayin ninyo yan! Sigaw na matandang babae sa kanyang mga tauhan. Ngunit ang pinto ng sound booth sa gilid ng entablado ay nakaklacked mula sa loob, kung saan nakatayo si Gabriel, binabantayan ng sound equipment upang hindi ito maipatay. Sa gitna ng nagkakagulong crowd sa ibaba, dahan-dahan akong naglakad patungo sa gitna ng entablado. Suot ko ang puting polo shirt ng aking tatay. Hawak ko sa aking kanang kamay ang lumang aklat ng mga marka ng aking ama. At sa aking kaliwang kamay ay ang orihinal na kasunduan sa lupa na may selyo ng munisipyo. Umakyat ako sa hagdan ng entablado. Walang gwardiya ang humarang sa akin. Ang mga pulis lokal mismo ay nakatayo lamang, natulala sa boses na nagmumula sa mga speaker. Hinarap ko si Donna Aurora sa harap ng lahat ng kamera ng telebisyon. 7 taon na ang nakalipas, pinalabas mong peke ang aking kasal kay Gabriel. Ang aking boses ay malinaw at tumagos sa katahimikan ng plaza. Pinalabas mo akong isang extortionist at magnanakaw. Pinatay mo ang aking tatay sa dalamhati. Ngunit ngayong araw, sa harap ng buong bayan at ng batas, ang kasinungalingan mo ay tapos na. Iniharap ko sa mga kamera ng telebisyon ang orihinal na dokumento. Ito ang dokumento ng pagpapamahagi ng lupa na nilagdaan ni Q.T. Triong Vicente Alonzo. Ang lupang tinatayo ng paaralan ay kailanman ay hindi naging ari-ariya ng Alonzo Holdings. Kasinungalingan! Isang peking dokumento yan! Sigaw ni Donna Aurora, nanginginig ang kanyang boses sa matinding takot at galit. Huliin ninyo ang babaeng yan! Mga pulis, hulihin ninyo siya! Ngunit, bago pa man makagalaw ang sinuman, isang itim na van ang huminto sa mismong tapat ng entablado. Bumukas ang pinto ng van. Unang bumaba si Gabriel Alonzo. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inalalayan ang isang matandang lalaking nakatayo gamit ang isang baston. Ang mga tao sa plaza ay napasinghap. Ang mga mamamahayag ay mabilis na tumakbo patungo sa sasakyan. Ang mga ilaw ng kanilang mga kamera ay nag-aagawan sa pagkuha ng larawan. Ito ay si Q.T. Triong Vicente Alonzo. Umakyat si Don Vicente sa entablado sa tulong ng kanyang anak. Tumingin siya sa kanyang asawa na si Donna Aurora. Ang kanyang mga mata ay puno ng dalamhati at katotohanan. Kinuha ni Don Vicente ang mikropono mula sa mesa. Mga kababayan ko sa Iloilo, ako ay buhay. 7 taon akong ikinulong at nilaso ng aking sariling asawa sa isang pasilidad upang itago ang kanyang mga krimen at korupsyon. Ang dokumentong hawak ni Ate Liza Mendoza ay totoo. Ang lupa ay para sa paaralan ng ating mga anak. Ang buong plaza ay sumabog sa napakalakas na sigawan at galit ng tao. Ibagsak ka mga Alonzo! Katarungan para sa paaralan! Si Gabriel ay lumapit sa gitna ng entablado. Sa harap ng milyon-milyong nanonood sa telebisyon, dahan-dahan niyang itinanggal ang pins ng kanyang kampanya sa pagkaalkalde sa kanyang dibdib at itinapon ito sa sahig. Hinarap niya ako. Dahan-dahan siya yumukod ng napakalalim sa aking harap at sa harap ng mga tao sa plaza. Liza, sa harap ng bayan at sa harap ng Diyos, humihingi ako ng tawad sa lahat ng kasalanang ginawa ng aking pamilya sa iyo at sa iyong tatay.
Hindi ko nahahayaang magpatuloy ang kasinungalingang ito, bulong ni Gabriel habang lumuluha. Sa sandaling yon, 4 na opisyal mula sa Regional Police Office at sa Provincial Prosecutor's Office ang umakyat sa entablado. Iniharap nila ang isang opisyal na warrant of arrest kay Donna Aurora Alonzo. Doña Aurora Alonzo, ina, tasan ka naming sumama sa amin sa ilalim ng utos ng korte para sa kasong kidnapping, illegal detention, falsification of public documents at graft and corruption. Sabi ng opisyal na pulis. Inilagay ang mga bakal na pusa sa mga pulso ni Doña Aurora. Ang matandang babae na minsang naging pinakamakapangyarihang tao sa bayan ay napatingin sa akin ng may matinding pait bago dahan-dahang kinaladkad ng mga pulis pababa ng entablado sa gitna ng at galit ng mga mamamayan. Tumingin si Gabriel sa akin bago siya pumasok sa sasakyan ng pulis upang magbigay ng kanyang opisyal na pahayag bilang saksi. Salamat, Liza. Salamat sa pagpapakita sa akin ng katotohanan. Bulong niya bago isinara ang pinto ng sasakyan. Nakatayo ako sa gitna ng entablado sa plaza. Ang malamig na hangin ng Iloilo ay dumaan sa aking muka. Hawak ko ang aklat ng aking tatay, ang pangalan ng aking pamilya, ang aking karangalan, at ang hinaharap ng mga bata sa paaralan ay ligtas na sa wakas. Ang malinaw at masayang tunog ng kampana ng paaralan ang sumalubong sa maaliwalas na umagang yon sa Iloilo. Sa gitna ng malawak na halamanan, ang mga batang mag-aaral na nakasuot ng kanilang mga bagong uniforme ay nagtatakbo habang hawak ang kani-kanilang mga bagong aklat. Sa ibabaw ng bagong pinturang gate ng paaralan, nakasulat sa makintab na gintong titik ang bagong pangalan ng pasilidad. Mendoza Memorial Elementary School. Kasama ko si Ginang Santos at ang iba pang mga guro habang pinapanood ang mga bata. Wala na ang takot at pangamba ng demolition. Ang lupang ito ay opisyal at legal nang nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng paaralan para sa hinaharap ng aming komunidad. Sa sumunod na linggo, pumunta ako sa Regional Trial Court ng Iloilo upang tanggapin ang opisyal na desisyon ng korte. Hawak ko ang dokumentong nagpapatunay na ang aking pangalan, si Liza Mendoza, ay opisyal at legal na naibalik sa National Civil Registry bilang may asawa sa araw ng kasal namin ni Gabriel. Ang kahihiyan na dinala ko sa loob ng 7 taon, ang tawag na pekerang asawa at extortionist, ay ganap ng nabura sa kasaysayan ng bayan. Ngunit sa mismong araw na natanggap ko ang dokumentong yon, inihain ko ang aking formal na petisyon para sa pagwawakas ng aming kasal. Hindi ko ginawa ang pakikipaglaban sa korte para manatiling asawa ni Gabriel. Ginawa ko ito para sa aking karangalan at para sa katotohanan. Ang kasal na nilagdaan sa ilalim ng kasinungalingan at pinalunod sa kawalan ng proteksyon ay hindi na dapat ipagpatuloy pa. Pumunta ako sa opisina ni Don Vicente Alonzo sa munisipyo. Ang matanda na ngayon ay nakakawala na sa mga gamot na itinuturok sa kanya at mas malusog na ang perpekto, ay formal na lumagda sa mga huling dokumento ng permanenteng pagpatamahagi ng lupa para sa paaralan. Liza, anak, sabi ni Don Vicente habang hawak ang aking kamay ng may matinding paggalang. Hindi sapat ang salitang salamat para sa buhay na ibinigay mo sa akin at sa karangalang ibinalik mo sa aking pamilya. Ang ginawa ni Aurora ay hindi mo kasalanan. Naway mahanap mo ang kapayapaan na nararapat para sa iyo. Bago ako umalis ng munisipyo, iniabot sa akin ng sekretarya ang isang maliit na sobre mula kay Gabriel. Si Gabriel ay nagpasya na maglingkod sa isang malayong komunidad sa bukid upang tumulong sa mga magsasaka bilang pambayad sa kanyang mga pagkakamali at kapabayaan noong nakaraang 7 taon. Binuksan ko ang liham. Ang nakasulat doon, Lisa, natanggap ko ang mga papel para sa pagwawakas ng ating kasal. Pinirmahan ko ito ng walang alinlangan. Ito ang tanging bagay na magagawa ko para ibigay sa iyo ang kalayang kinuha ng pamilya ko sa iyo. Salamat sa pagtuturo sa akin ng tunay na kahulugan ng karangalan. Naway maging maligaya ka.
Umuwi ako sa aming lumang bahay sa barangay. Sa harap ng simpleng altar kung saan nakalagay ang larawan ni tatay, dahan-dahan kong inilagay ang dalawang papel. Ang opisyal na dokumento ng pagpapatunay sa aking malinis na pangalan at ang pirma ng kasunduan sa pagwawakas ng kasal. Tumingin ako sa ngiti ni tatay sa larawan. Nagawa natin, tatay! Bulong ko habang ang isang mainit na luha ng kagalakan ay dahan-dahan pumatak sa aking pisingi. Walaya na tayo. Ligtas na ang paaralan at malinis na ang pangalan mo sa harap ng buong bayan. Tumayo ako ng tuwid sa ilalim ng liwanag ng hapon. Walang galit, walang pait at walang natitirang tuhan sa aking puso. Ang aking karangalan ay akin muli at ang aking buhay ay ganap ng akin. Pansinoy ang iyong buhay, Tsugi. Ang masayang tawanan ng mga bata habang lumalabas sa mga silid-aralan ang sumalubong sa hapon sa Mendoza Memorial Elementary School. 1 taon na ang nakalipas mula nang gumuho ang kapangyarihan ng pamilya Alonzo at maitayo ang katarungan sa aming bayan. Ang paaralan, na minsang nanganib na maging isang malaming na commercial center, ay napupuno na ngayon ng mga bagong libro, computer, at mga bagong silid-aralan na ipinatayo sa tulong ng Veritas Foundation at ng pamahalaang panlalawigan. Nakatayo ako sa ilalim ng malaking punong mangga sa gitna ng halaman habang pinapanood ang mga mag-aaral na naglalaro. Si Carlo, ang batang dating may sakit sa puso, ay masayang tumatakbo kasama ang kanyang mga kaibigan, malusog at puno ng buhay matapos ang kanyang matagumpay na operasyon. Sa isang malayong baryo sa kabundukan ng Iloilo, si Gabriel Alonzo ay tahimik na nagtatrabaho bilang isang boluntaryo sa isang kooperatiba ng mga magsasaka. Iniwan niya ang mundo ng politika at ang karangyaang dulot ng kasinungalingan ng kanyang pamilya. Isang beses sa isang buwan, napapadala siya ng mga kahon ng mga bagong libro at gamit sa paaralan sa pamamagitan ng koreo. Walang pangalan, walang hinihining kapalit at walang intensyong magpakita muli sa aking buhay. Naintindihan niya na ang tunay na pagsisisi ay hindi ang paghingi ng ikalawang pagkakataon sa pag-ibig, kundi ang pagtiyak na ang taong nasaktan mo ay makapanghahawak sa kanyang sariling kaligayahan ng walang takot. Si Donna Aurora naman ay nananatiling nakakulong sa pambansang bilangguan sa Maynila. Binabayaran ng kanyang mga krimen laban sa batas at sa sangkatauhan. Naglakad ako patungo sa dalampasigan ng Iloilo River habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa kalangitan. Nagpapakita ng magandang kulay ginto at kulay rosas na liwanan sa tubig. Inilabas ko mula sa aking bulsa ang isang maliit na bagay. Ang mumurahing pilak na rings na itinago ko sa loob ng 7 taon. Ang rings na binili namin ni Gabriel nung kami ay magkasundo sa maliit na simbahan. Tumingin ako sa kulay gintong tubig ng ilog. Inangat ko ang aking kamay at dahan-dahang itinapon ang pilak na rings sa gitna ng ilog. Nakita ko ang maliit na tilamsik ng tubig bago ito tuluyang lumubog sa lalim ng ilog, kasama ang lahat ng sakit, pait at dalamhati ng aking nakaraan. Hindi ko na kailangang magalit. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa nakaraan. Ito ay ang pagpapalaya sa iyong sarili upang makahakbang patungo sa hinaharap ng walang ganting-ganti sa puso. Hinarap ko ang malamig na hangin ng hapon. Ako, si Liza Mendoza, isang anak, isang guro, isang abogado, at higit sa lahat, isang babaeng may malayang kaluluwa at buong karangalan. Ang mumurahing pilak na singsing ay tuluyan ng lumubog sa ilalim ng ilog ng Iloilo, kasama ang lahat ng sakit, luha at dusa ng nakaraan. Sa wakas, ang matagal na dilim ay lumipas at ang bagong umaga ng kalayaan ay sumikat para kay Liza. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin mula sa unang hakbang hanggang sa huling pahina ng mahabang paglalakbay na ito.
Habang sinusulat ko ang eksena kung saan hawak ni Liza ang malamig na kamay ng kanyang pumanaw na tatay, habang walang awang pinatid ni Gabriel ang tawag sa telpo, hindi ko napigilang lumuha sa matinding sakit. Ang kwentong ito ay hango sa lakas ng libu-libong kababaihang Pilipina na patuloy na nakikipaglaban araw-araw para sa kanilang karangalan at pamilya. Gaya ng lumang talaan ng mga marka na iniwan ng tatay ni Liza, isang simpleng papel na naglalaman ng katotohanan. Ang ating tunay na halaga at dignidad ay kailanman ay hindi mabubura ng pera, kapangyarihan, o kasinungalingan ng ibang tao. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Liza na formal na wakasan ang kanyang kasal at huwag nang bigyan ng ikalawang pagkakataon si Gabriel kahit na humingi na ito ng tawad at nagsisi? Habang pinakikinggan ninyo ang boses na ito ngayon, nasaan kayo? Nagluluto ba kayo ng hapunan para sa pamilya? Nagpapahinga sa kama matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho? O baka nagmamaneho pa uwi sa gitna ng trapiko? Saan man kayo naroroon, naway mag-iwan ng kaunting init at lakas sa inyong puso ang kwento ni Liza. Kung meron kayong sariling kwento ng pagbangon at pagsusumikap na gustong ibahagi, mangjaring mang-iwan ng komento sa ibaba dahil ang aming tahanan ay laging bukas para makinig sa inyo. Pindutin din ninyo ang tulad at ibahagi ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Naway, manatili kayong ligtas, matatag at buong tapang na mamuhay ng may itinaas na at buong karangalan. Pamagat ng kwento ang karangalan ng isang babae paalala. Ang lahat ng mga karakter at kaganapan sa kwentong ito ay katang-isip lamang nilikha para sa layuning magbigay ng aliw at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwentong ito ay pagmamay-ari ng channel na Puso TV.